ang dami na pong naglalabas ng balita, no? Regarding dito sa tambalang Leni Robredo for President at Vice Presidente Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Doon pa lang mga kababayan, imagine niyo kung magsasanib puwersa ang solid loyalista, ang solid BBM, at ang solid Pinklawan ever since Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos na ang boxing. Tapos na ang boxing mga kababayan. Lalo-lalo na alam naman natin na ang PDP laban ay hindi po suportado si Sara Duterte. Alam naman natin na nagmumurahan sila ni Bongo. Plastikan si Bongo at si ang Duterte siblings. Di ba? Po ang taong bayan ngayon, ang mas maganda nga daw na ano na lang, no, patakbuhin na lang ang ating mahal na Pangulo para maituloy, ma-guide, di ba? Magandang tandem yung Leni Robredo at itong si PBBM, di ba? Dahil bakit po? Dahil saludo naman si Leni Robredo po, si Mayor Leni dito sa Tambalan if ever, 'di ba? At seryoso naman si Mayor Leni sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos dito po sa kanyang adhikain na ayusin talaga ang Pilipinas at yung mga tampalasan na kutong lupa sa gobyerno, mga kababayan. Kaya nga hindi natin masisisi kung ang sabay na bet nila ang tambalang Leni Robredo Bong Marcos. Kahit na sino, mga kababayan, 'di ba, matutuwa kung itong dalawang ito na dating magkalaban bilang isang vice presidente at presidential election, nagkatunggali sila, ngayon magtatandem. Napakalaking bagay po nung para sa sambayan ng Pilipino, para sa bansang Pilipinas, mga kababayan. Kasi alam niyo kung bakit, no? Isang tapat, isang masipag, pagsamahin mo, mga kababayan, isang tapat at masipag, no? Dalawang magtatrabaho para sa bansang Pilipinas, napakaganda po nun, mga kababayan. Diba? Kaya po sana itong patrendingin pa natin ito para, 'di ba? Talagang masaksihan natin yung pagbabago ng bansang Pilipinas. Nakita nyo nga, muntakin nyo, mga kababayan. Nakita nyo naman yung nag-announce na tatakbong presidente, tatakbo pong presidente. Hindi niya alam kung paano sasagutin ng tama yung tanong sa kanya ng mga mismong vlogger niya. Iano po natin yung in-interview siya ng SMNI. Wait lamang po. Hanapin natin. Yung in-interview po siya sa SMNI, sinabi niya na 30 years pa daw po. Bago diba? Bago maisaayos ang bansang Pilipinas. Gaano ka to, diba? Gaano ka boba ito, mga kababayan, diba? Na mismo sa kanya nang galing yung salitang ganun, diba? Na tatakbo kang presidente, ultimo ikaw hindi mo alam kung paano, diba, pauunlarin yung bansang Pilipinas sa loob lamang ng 6 na taon na meron ka, diba? Sabi niya 30 years daw. Well, matagal naman talaga, hindi naman unang talaga ang terminong 6 years, mga kababayan. Pero kasi, depende yan sa diskarte mo kung paano mo mapapabilis yung makinarya ng bansang Pilipinas, 'di ba? Pero kung ikaw puro gala ka lang, loose type, magnanakaw, 'di ba? Walang mangyayari talaga. Kaya nga ang dami natatawa dito sa interview na ito, 'di ba? Well, anyway, mga kababayan, no, habang hinahanap natin, ayan, shoutout muna sa lahat ng ating viewers natin diyan. Opportunity na ito at makakasama natin
Siyempre, banat pa. At sa pagkakataon na ito, wala yung OPBC ng Pilipinas. Wala naman kasi ginalaman yun sa Office of the Vice President. So, nagluluksa yung turning point ko na tinanggap ko na yung, pero hindi nila ako kilala bilang isang kaibigan o isang tapit pangulo. Pero syempre ako, 1921, di ba? Ng kahit ano. Bigyan ko lang kayo ng example ng buhay ko, no? Executive terms, 9 years kami. Ayaw ko din, pero sabi ko, ayaw tumakbong 2019, di ba? In advance hard, but Grabe, no? Ang aga ng eleksyon ngayon, mga kababayan, no? Sobrang aga po talaga ng eleksyon ngayon, sa totoo lang. 'Di ba? Ang aga ng eleksyon, Sara Lustay Dutae po. Ayan, hello, Sir Ballpoint Man. Ay, si Mirador Picua po ito. Ayan. And ayan, nandiyan pala yung ating kabengador si Ballpoint Man. Oo, 'di ba? Ako, may mga nakapasok na Dutae, supporter, mga kababayan, mga didilis. So, pakinggan natin to si Lustay. Ito, nahanap na natin. Oh. Yun na, hindi ko siya ma-explain. Pero baka yun nga yung plano talaga ng Diyos, diba? Kasi at that time, nirecruit lang ako para tumakbo vice president. Ayan nirecruit lang daw siya para tumakbong vice president, mga kababayan. Sabi, nirecruit lang daw siya. Akala ba namin ikaw ang lumapit kay Pangulong Bongbong Marcos dahil ikaw mismo nagsabi, 'di ba, doon sa sa campaign rally nyo dati na ikaw ay lumapit kay Bongbong Marcos, wag president. Tapos ang reason naman ng desisyon ko tumakbong vice president ay dahil yun nga, may continuity namin ay continuity and unity. Ibig sabihin, itutuloy yung mga magandang nagawa ng Duterte administration. Ang tanong, mga kababayan. Sara, meron ba nagawang mabuti ang tatay mo? Meron ba nagawang maganda ang tatay mo? Di ba nga, mga kababayan, wala ngang halos natapos na build. Sa ilang daang proyekto, mga kababayan, kahit nga mga didilis hindi nila alam yung natapos na infrastructure ni ni Digongyo, 'di ba? Na gumaganong ganun sa daig, 'di ba? Yung nagaganong 'di ba? Yung may parang kala mo bibigay na yung baga, no?